So karon na nato sa Visual Studio, and to start sa pag-explain ani nga code kay una kay mag-declare tag variables such as revenue, first class seats, business class seats, premium economy seats, and lastly is the economy class seats. So first kay i-assign usa nato ang revenue as double and with the value of 0. Yeah, first class seats as integer, business integer, premium integer, and economy kay integer. So with the values 2 times 4, 4 times 6, 5 times 8, and 10 times 10. So 2 times 4, pasabot niya is 2 rows niya ang kaning 4k mo na siyang seats. So therefore 4 seats per rows na siya. And 6 seats per rows. Nya pasabot sa rows kay mo ni sila 2, 4, 5, and 10. So kung i-total ni siya, this will be 8, 24, na 40, and 100. So to continue, we have this what we call the revenue, and 500 times first class seats, 350, 250, and 100. I-times sa business class seats niya, premium economy, and economy class seats. So pasabot aning 500, 350, 250, and 100. These are the prices sa seats sulod aning kuan first class seats or prices sa kaning first class seats, business class seats, and so on nya. Human is we print the statement total potential revenue, you convert into string, and then print niya ang total sa kaning part. And makita dito sa console kung pila ang potential revenue niya, which is the 32,400. And to continue, we have this variable choice, or and i-assign na to siya as integer, and then console.write line i-print na tong statement nga select class to book, natin choices dili, which is first 1 is first nya, 2 is business, 3 is premium, and 4 is economy, and 0 to exit. So mo na to ang indications or pilianan nga ana ta mag-pick. So assign sa nato ang seats to book as integer, niya total booking cost as double. So magamit tag kuan diri select case, and by the way isuod ni nato siya sa do loop kani. And to use the select case kay magamit ni nato sila. So select case, we have case 1, enter number of seats to book in first class. So ang kung unsay i-pick na tong case, for example 1, okay, ari ma-proceed siya sa calculations din he. So total booking cost is equals to 500 times seats to book. So kaya 500 mo ni siya ang price nya, i-times ni siya sa value nga kung times ni siya sa pila ka seats nga itong ipabook. So if seats to book less than or equal to first class seats, then ang first class seats kay makuan siya sa kung pila ka seats nga itong ipabook, which is aring a part. So ang revenue ma-update siya, mamainusan siya, and then ma-printed to seats to book, value sa seats to book niya sa statement, isumpay sa statement niya seats booked in first class. For example 4 baron, so 4 seats booked in first class. To proceed, okay, ma-update ang total potential revenue and makuha dito ang total sa console nya. Kung nakapabook na gani and full na nya, mo pabook pa jud mo, not mo kwan din mo prompt din nga message, which is not enough seats available in first class. So next is case 2. So same process, but the only difference is nato price diri nga 350, kina is 500 man to. So the process will be the same. I-kuan niya man siya 350 times seats to book nga pila tong ipabook nga seats
Nga if seats to book less than or equal to business class seats, therefore makuhaan ang seats sa business class seats sa kung pila atong ipabook nga seats. So, atong revenue is makuhaan siya sa total booking cost and ma-print dito sa console kung pila value sa seats to book nato nga gipa book niya. Masumpal sa statement nga seats book in business class. Nya, ma-update ang total potential revenue and makita dito ang total sa console. So kung puno na, mo prompt ang message, ari siya mo perform sa else which is not enough seats available in business class. So case 3, so and more gyapon, enter number of seats to book in premium economy class. So sa premium, ang price sa seats sa premium economy class is 250. Nya, hintahay ato ang seats ipabook kay 3 baron nya, so makuha na siya. So seats to book less than or equal to premium economy seats, then makuhaan ang seats sa premium economy seats sa ato ang gipabook nga seats. So nga na lang ang logic niya guys. So revenue makuhaan siya sa total booking cost, and then again kung pila gipabook nimo dito makita dito sa console along with the statement. For example, 3 seats booked in premium economy class. Nya ma-update ang total potential revenue. Makita po dito sa console kung pila. Actually, magdepende na dyan ni ang value. I cannot tell you the exact pila ang total. Kaya magdepende man dyan na sa kung pila ang i-input nimo and ma-perform dito ang calculations, and dito na makita sa console kung pila dyan ang total. So, case 4, same na Japon ang process niya. So, I will not elaborate further. Basta yung ato ang process niya nga i-times ang price sa kung pila ang seats nga atong ipabook. Nga kung ang seats gani less than sa kung pila ang seats nga naa ni economy class baron. For example, 100 ra ang limit niya, dapat below ra na ang mabook nimo. Nga kung malapas ka 100, adto siya ma-perform sa else which is not enough seats available. Yeah. Ma-update ang potential revenue and makita dito sa console. And if ever nga wala sa choices diri sa 1 to 4 niya, imo input is 5, mo kuan siya invalid choice. Dayon after sa loop kay kuan i-print na to ang pila ang total revenue sa taga-class. So, nata diri sa first class, sa business, nga, premium economy, nga, economy class. So, kita na dito sa console. Mag-depend again sa kung pila, depende sa calculations, depende sa seats nga may pabook, and again, makita dito sa console. So, karon magkuan ta declare tawag total revenue niya, assign na to as double, and then ay total na to ang total potential revenue sa overall nila sa kani. So therefore ang total potential revenue niya guys is 32,400. So mo na siya ang overall sa kuan, depends sa kani ari ta mag-base din ha. Yeah. I-read siya dito sa console and then makikita na dito. So that is my explanation to this code. Okay guys, mo din ni ang sample output this atong code. So ako ipakita ninyo start and mo ni siya. So natay total potential revenue based akong gisulti ganiha natay 32,400. So natay kuan diri select class to book, first, business, premium, economy nya 0 to exit. So choose na to ang first class nga kuan. Yeah, enter number of seats. For example, 1 lang. And ma-update ang total revenue. Yeah, 1 seats booked in first class niya update ang total potential revenue.
we have 31,900. So balik na pod siya kay gisud na to siya sa do loop. So mura japon ang process niya. Select japon ka og class which is 2, and pila ka seats nga may pabook, which is for example 4. Ma-update siya, so nahimo na siya gikan sa 32,000 nahimo na siya 30,500 nya. Kung ato for example baron kanang kuan na to ang seats, like tanan baron, like wala na jud to i-book na to ang tanan. So balik ta sa 1, selected class, balik sa 1, pilay last na to nga gi-book, which is 1 naman pod, so nanatay 7 na lang. So 8 pa na overall kay tungod sa atong kuan 2 times 4 8 man, so nakapabook na matag 1 before, so nanatay 7 na lang ka seats, and ato na siya hutdon book tag 7. So 7 seats book in first class nya. Updated total potential revenue, which is 27,000. So kung balik na pod ka sa first class nya, 1 baron imong ipabook, ma-prompt ang message nga not enough seats available in first class. Okay, hurot naman. So mo gyapon ing ana ang paagi pod sa uban. The only difference here again is the price lang jud. Mana siya. So kani natay case 0, gusto na ako na i-terminate na ang kaninga program. I mean the process, not the program. So 0. So makita din ma-display din ang revenue sa class nga akong gipang pick and gipang book nga mga seats. So sa first class, overall sa akong mga gipabook kay dara kay natay 4,000, nya business kay 1,400, nya wala man ko nag pabook for premium economy o same pod sa economy class, nya mo na update ang total potential revenue, which is 5,400. Mo na siya. So mo na siya ang sample output, guys.